Nagdeklara ng economic warfare si United States President Donald Trump laban sa Iran matapos mabigo ang layunin ng Memorandum of Understanding o MOU. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Trump na walang iba kundi siya lamang ang nagbigay ng oportunidad sa Iran para sa usapang pangkapayapaan pero binaliwala lang ng Iran. Dahil dito, maglalagay ng mas matinding pressure ang Amerika sa Iran na aabot sa puntong isolation o wala na itong ibang matatakbuhan. Babala ni Trump sa lahat ng mga bansa na magtatangkang tumulong sa Iran na sila rin ay mahaharap sa mabigat na economic sanction, kasabay ng panawagan sa lahat ng mga kaalyado na sumuporta sa kampanyang ito. Sa ngayon, tuloy ang US blockade at tuloy ang paglalayag sa Strait of Hormuz na bukas sa mga barko sa paniniwala ng Amerika. Sumiklab ang matinding digmaan. Iran handa sa matagalang bakbakan at nagbabala sa US. Tumitindi ang babala nito laban sa Estados Unidos habang nagpapatuloy ang tensyon at bakbakan. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, handa ang Iran na harapin ang isang digmaang maaaring tumagal hindi lamang ng ilang buwan, kundi maging ilang taon. Sa pahayag ni IRGC Advisor Brigadier General Mohammad Reza Naqvi, sinabi niyang hindi problema para sa Iran kung magiging matagal ang labanan. Sa kanilang pananaw, habang tumatagal ang digmaan, mas marami silang pagkakataong pag-aralan ang kakayahan at mga kahinaan ng kanilang kalaban. Iran handa sa matagalang digmaan. Ayon sa Iranian official, patuloy silang gumagawa ng mga missile at sinasabing mas marami pa ang kanilang nalilikha kaysa sa bilang na ginagamit nila sa mga operasyon. Dahil dito, ipinapahiwatig ng Iran na hindi sila basta-basta mauubusan ng kakayahang gumanti. Mas matindi pa ang naging babala ni Naqvi. Ipinahayag niyang kung dumating man ang sitwasyon na maubusan sila ng missiles, maaari pa itong maging mas mapanganib para sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Ang mensahe ay malinaw, hindi raw dapat isipin ng Estados Unidos na matatapos agad ang laban sa pamamagitan lamang ng military pressure. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng pahayag ng Iranian official ang babala laban sa mga US military assets sa Middle East. Ipinahiwatig niya na kung lalawak pa ang labanan, maaaring maging target ang mga pasilidad at puwersang Amerikano sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Mahalaga ito dahil malawak ang presensya ng Estados Unidos sa Middle East. May mga base, barko, aircraft at iba pang military assets ang Washington sa rehiyon. Kaya kung magkakaroon ng malawakang pag-atake sa mga ito, maaaring mabilis na lumawak ang kasalukuyang tensyon. USA, nauubusan nga ba ng missiles? Kasabay nito, lumalabas ang mga ulat at pahayag na pinag-uusapan ang posibilidad na nahaharap din ang Estados Unidos sa pressure pagdating sa missile supplies. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang panawagan ni Donald Trump para sa negosasyon. Sa halip na hayaang tuluyang lumawak ang labanan, nais ng Washington na magkaroon ng diplomatic solution upang matapos ang bakbakan. Ngunit para sa Iran, hindi nangangahulugan ang negosasyon na handa na silang sumuko. Sa katunayan, iginiit ng Iranian officials na naniniwala silang nakakuha sila ng mahalagang karanasan mula sa labanan. Iran, panalo raw sila sa digmaan at diplomasya. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, naniniwala silang hindi lamang sa larangan ng militar, kundi pati sa diplomasya ay naipakita ng Iran ang kakayahan nitong ipaglaban ang mga interes nito. Ang mensahe mula sa Tehran ay tila ganito: hindi raw nila kailangang umatras upang magkaroon ng negosasyon. Samantala, iba naman ang pananaw ng Estados Unidos. Ayon kay Trump, nasa magandang posisyon ang Amerika at sinabi niyang hindi na raw maituturing na bully of the Middle East ang Iran. Ipinapakita nito na parehong panig ay may sariling bersyon kung sino ang tunay na nangunguna at sino ang mas nakalamang. Pahahabain at malaking digmaan. Sa ngayon, isa sa pinakamalaking tanong ay kung magpapatuloy ba ang labanan ng ilang linggo, ilang buwan o higit pa. Kung totoong handa ang Iran sa matagalang digmaan, magiging malaking hamon ito para sa Estados Unidos. Hindi lamang missile supplies ang kailangang isipin, kundi pati ang gasto sa operasyon, military personnel, logistics at proteksyon sa mga base at barkong Amerikano sa Middle East. Para naman sa Iran, ang isang matagalang labanan ay maaari ring magkaroon ng napakalaking epekto sa ekonomiya, infrastruktura at populasyon.
Kaya kahit parehong nagsasabing sila ang nakalamang, malinaw na walang madaling panalo sa isang matagalang digmaan. Mas nakakabahala ang posibilidad na lumawak pa ang labanan kapag nadamay ang iba pang bansa o naging target ang mga US military installations sa rehiyon, maaaring magkaroon ng chain reaction na mahirap ng kontrolin. 10 hula ng The Simpsons sa taong 2027. Mas malaki, mas matindi ang nakaplanong pag-atake ng Amerika sa Iran. Matinding ganti ang naging tugon ng Estados Unidos sa tangkang pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Estados Unidos sa Middle East, partikular sa Jordan. Una nang sinabi ng Jordan na matagumpay nitong naharang ang 5 Iranian missiles na tumatarget sa teritoryo nito, habang kinumpirma ng Iran na ang mga pag-atake ay nakatuon sa mga base ng Estados Unidos sa nasabing bansa. Matinding napinsala ang ilang pasilidad ng IRGC sa iba't ibang bahagi ng Iran, habang iniulat ng Iranian state media na may mga nasawi at nasugatan sa mga pag-atake. Kabilang sa mga naapektuhan ng mga pag-atake ang Kashim Island, Khuzestan Province, kung saan tinamaan ang mga lugar ng Abadan, Shadegan, Arvan Kenara at Avaz, gayon din ang lalawigan ng Zanjan. Bilang tugon sa mga pag-atake ng US, naglunsad din ang Iran ng panibagong missile attack sa Jordan at mga kaakibat na lugar ng Estados Unidos sa rehiyon. Tinarget din ng Iran ang mga tanker na dumaan sa Strait of Hormuz at muling iginiit na nasa kanila ang kontrol ng mahalagang daan ng pandagat. Ayon sa IRGC, hindi sila titigil sa pagganti hanggat nagpapatuloy ang mga banta laban sa Iran. Ito na ang pinakabagong palitan ng airstrikes ng 2 panig matapos ang halos 1 linggong paghinto ng pag-atake para umano bigyan daan ang diplomasya. Sa kabila ng muling pagtindi ng tensyon, tiniyak ng Pakistan na nagpapatuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, partikular kaugnay ng Strait of Hormuz at mga hakbang para sa de-escalation. Muli ring nanawagan ang Pakistan sa 2 panig na magpakita ng pagpipigil at ipagpatuloy ang mga teknikal na pag-uusap upang maiwasan ang lalong paggala ng sigalota. Naniniwala ang Pakistan na ang diplomasya at dialogo lamang ang tanging daan upang maibalik ang kapayapaan at maiwasan ang mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Sa panayam kay United States President Donald Trump, inihayag nito na isusunod na nila ang mga planta ng kuryente, pangunahing tulay at pasilidad pang-enerhiya o mga planta ng langis bilang huli nitong target. Ang pahayag ng US leader ay kasunod ng pagdeklara ng Iran na kumakalas na ito sa kanilang Memorandum of Understanding o MOU. Ilang teritoryo rin sa Gulf region ang hindi nakaligtas sa Iranian missiles na ayon sa CENTCOM ay nagresulta ng matitinding pinsala. Nagbabala ang Iran na anumang bansa na tutulong at magpapagamit sa Amerika ay ituturing na rin nilang lehitimong target. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami na kokontrolin at kukunin ng Amerika ang control sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Kapag nangyari ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maaapektuhan, kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya. At habang tumitindi ang tensyon, kapwa iginiit ng Washington at Tehran ang kani-kanilang posisyon tungkol sa kontrol sa rutang ito, kasabay ng panibagong military operations at palitan ng matitinding babala. Iran may direktang babala. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagbigay ng matinding babala ang Iran sa mga bansang nakapalibot sa Persian Gulf. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, kung may bansang papayag na gamitin ng Amerika ang kanilang mga airbase, pantalan o iba pang pasilidad para sa operasyon laban sa Iran, hindi lamang ang Estados Unidos ang kanilang pananagutin. Maging ang bansang tumulong ay maaari ring maging target ng kanilang military response. Ayon sa Iran, ang ganitong hakbang ay taliwas sa prinsipyo ng international law dahil pinapayagan nitong gamitin ang teritoryo ng isang bansa upang magsagawa ng opensiba laban sa ibang estado. Iginiit din ng Tehran na ang anumang aksyon na kanilang ginagawa ay bahagi lamang ng kanilang karapatan sa self-defense. Samantala, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran na hindi sila uurong sa anumang hakbang na sa tingin nila ay nagbabanta sa kanilang soberanya.